Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Kamusta po kayo? Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay pinamagatan pong What kind of Savior is He? At ang verse po natin ay mula sa John chapter 6 verse 66. Ang sabi po, After this, many of His disciples turned back and no longer walked with Him. At basahin po natin dito sa ating Our Daily Bread. Last year, friends and I prayed for healing of 3 women battling cancer. We knew God had the power to do this and we asked to do so. We asked him to do so every day. We'd seen him work in the past and believed he could do it again. There were days into each one's battle where healing looked like it was a reality and we rejoiced. But they all died that fall. Some said that it was the ultimate healing, and in a way it was. Still, the loss hurt us deeply. We wanted him to heal them all, here and now, but for reasons we couldn't understand, no miracle came. Some people followed Jesus for the miracles he performed to get their needs met. Mababasa po natin yun sa John chapter 6, verse 2 and verse 26. Sabi po sa verse 2, And a large crowd was following him because they saw the signs that he was doing on the sick. At sa verse 26 naman, Jesus answered them, Truly, truly, I say to you, you are seeking me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Do not work for... Ayun lang po pala. Amen. So, some simply saw him as the carpenter's son in Matthew chapter 13, verse 55 to 58. Sabi naman po doon, Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother's name Mary? And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Aren't all his sisters with us? Where then did this man get all these things? And they took offense at him. But Jesus said to them, A prophet is not without honor except in his own town and in his own home. 58. And he did not do many miracles there because of their lack of faith. Amen. And others expected him to be their political leader. So mababasa naman po natin yan sa Luke chapter 19 verse 37 to 38. When he came near the place where the road goes down the Mount Olives, the whole crowd of disciples began joyfully praise God in loud voices for all the miracles they had seen. Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Amen. Some thought of him as a great teacher, so Matthew chapter 7, verse 28 and 29. And when Jesus finished saying these things, the crowds were astonished at his teaching, for he was teaching them as one who had authority and not as their scribes. And while others quit following him because his teaching was hard to understand. Yun nga yung nabasa natin kanina sa verse 66. After this, verse 66 ng John chapter 6, ano po? After this, many of his disciples turned back and no longer walked with him. Jesus still doesn't always meet our expectations of him, yet he is so much more than we can imagine. He is the provider of eternal life. Mababasa po natin yan sa verse 47 and 48 ng John chapter 6. Sabi po dito, Truly, truly, I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Amen. He is good and wise, and he loves, forgives, stays close, and brings us comfort. May we find rest in Jesus as he is and keep following him. Amen. Praise the Lord. So, dito po ay totally relatable po itong pinagdaanan ng author natin dito sa sa Our Daily Bread, na may pinapanalangin po sila ng kaibigan niya na 3 babae na may cancer, At nakita na nila kung paano kumilos ang Diyos at nananampalataya sila na gagawin ulit yun ng Panginoon. Pero lahat yung pinapanalangin nila yun ay namatay, At sobrang nasaktan sila.
So, marami naman yung nagsasabi na yun yung ultimate healing na maririnig nila, ay marireceive nila galing sa Panginoon. Ano po. At tama naman po yun. So, maaaring yun ang ginawa ng Panginoon para hindi na sila mahirapan, hindi na sila masaktan. Ano po. Kasi masakit po talaga pagka may cancer. Ano po, masakit sa katawan, masakit sa mga laman-laman. Lalo pag nagkikimo, ano po, or radiation therapy, ganyan. So, ah, kumbaga yun na din yung way to relieve them of their pain, ano po, para makapahinga na din sila. So in a way, that is the ultimate healing. Pero masakit pa rin para dun sa mga nananalangin, ano po, na hindi sila gumaling. So ang gusto kasi nila, right at that moment, ano po, ay gagaling sila at makakatanggap at makikita nila yung miracle, ano po. So ganun din po yung mga tao ng panahon ng ating Panginoong Jesus, ano po. Yung iba, sumusunod sila dahil dun sa nakita nila na miracles na ginawa niya. Yung iba naman dahil busog sila. Dun na sa verse 26 ng John chapter 6, ano po. Sinabihan sila ng Panginoong Yesus na sumusunod lang kayo sa akin kasi nabubusog kayo sa tinapay. At ang iba naman, ang tingin sa kanya doon sa sarili niyang bayan, ano po, ang tingin sa kanya lagi anak ng karpentero na ah, saan daw niya kinukuha yung mga ganong itinuturo niya dahil nga kilala yung pamilya niya, kilala yung magulang niya, yung nanay niya, mga kapatid niya. At yung iba naman, ah, gusto siya maging political leader kasi ang Israel nung time na yon ay sakop ng Rome, ano po. At kumbaga inaano nila na siya yung hari at parang para palalayain sila under sa pananakop ng mga Romans, ano po. So yun naman yung expectation nila sa Panginoong Jesus, ano po. Tapos yung iba naman ang tingin sa kanya ay teacher or magaling na guro, ano po. Ang iba naman tumigil na sa pagsunod sa kanya dahil hindi nila maunawaan yung mga parable ng mga tinuturo niya, ano po. Hindi nila maintindihan. So, marami tayong mga expectations sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesus, ano po. At parang minsan, ang nangyayari, parang ang gusto natin, siya, yung Panginoon ba ang susunod sa ating mga kagustuhan, ano po, na pag hiningi natin ito, kailangan gagawin niya. Pag hiningi natin yan, kailangan ibibigay niya. So, ganun yung ating mga expectations. Parang ginagawa natin siyang sugar daddy na pengen ito, pengen noon tayo lagi. Ano po. Pero, ang Panginoon po, may sarili po siyang ways, ano po, na sagutin yung ating mga panalangin. At meron po siyang wisdom kung ano po yung best. Yun nga po, minsan ang sagot po sa atin ng Panginoon ay no, dahil maaring yung hinihingi mo na yun ay hindi talaga yun para sa'yo or makakasama yun para sa'yo. Sometimes naman ang sagot niya sa atin ay wait, kasi hindi pa panahon para matanggap mo yung hinihingi mo na yun. And minsan naman is outright yes ang sagot ng ating Diyos. Ano po? So, though hindi niya nami-meet yung expectations natin, He is so much more, ano po. Hindi lang siya tagasunod kasi ng ating mga panalangin, hindi lang siya tagabigay ng ating mga hinihingi, ano po. He is so much more than we can imagine. He is the provider of eternal life. Yun nga po yung nabasa natin sa John 6:47-48. Siya nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kung hindi dahil sa kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, hindi tayo maliligtas. Ano po? Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. He is good and wise, and He loves, forgives, stay close, and brings us comfort. So sa mga panahon na kailangan natin ng kasama, kailangan natin ng kausap, na riyan lagi ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng comfort. Ano po, hindi niya tayo iniiwan. He is good and wise, mahal niya tayo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. At nawa ay yung ating pagsunod sa ating Panginoon ay hindi lamang dahil dun sa mga miracles na ginawa niya. Nawa ay huwag tayong tumulad dito sa mga tao nung kapanahunan niya na yung iba ay sumusunod lamang sa kanya dahil nakita siyang nagpapagaling ng mga sakit. So parang ini-expect na din natin sa ating part na susund ako sa kanya kasi para pag may sakit ako, pagagalingin niya ako, or pag may sakit ang pamilya ko, pagagalingin niya. Or yung iba dito ay sumunod lang sa kanya dahil nabubusog sila. So, wag naman nawa na ganun tayo na susunod lang tayo sa Panginoon dahil
Ine-expect natin na siya yung magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Ah, Ine-expect natin na ibibigay niya ng yung ano, mga pangangailangan ng ating tiyan. Yun lang yung dahilan natin ng pagsunod sa kanya. So yung iba naman dito talagang outright, morning ate. Yung iba naman dito talagang outright na tumigil na sa pagsunod sa kanya dahil nga hindi nila maunawaan kung ano ba yung tinuturo niya. Mas malala naman yun na talagang titigil na tayo dahil hindi natin maunawaan yung mga bagay na ginagawa niya, hindi natin maunawaan kung bakit hindi niya sinasagot yung ating panalangin, hindi natin maunawaan kung bakit may hiningi tayo at di niya ibinigay, so tumigil na tayo sa pagsunod sa kanya. So wag po nawa tayo maging ganun po. Ang nais po ng Panginoon, sumunod tayo sa kanya dahil mahal natin siya. Dahil gusto natin out of our free will at out of our love for Him, sumunod tayo sa Kanya and everything will follow. Diba lagi natin inuulit-ulit sa ating exhortation. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, unahin muna po natin na sumunod sa Panginoon. Hindi dahil may gusto tayong makuha, kundi dahil mahal natin siya at alam natin ang katotohanan at alam natin na mapapabuti tayo sa Kanya, nais natin gumawa ng mabuti bilang pagsunod sa Kanyang utos, at bilang pasasalamat sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niya sa atin. Bilang pasasalamat sa Kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, and the rest will follow. So, kumbaga bonus na lang yun kung ipagkakaloob niya, and that is up to Him, hindi po up to us. So, lagi po nating ah, tatandaan, tayo po yung creation, siya po yung creator, So, hindi po pwedeng siya yung susunod sa gusto natin, Tayo po yung susunod sa gusto niya at pagpapalain niya tayo kung nais niya, So, ganun po ang lagi nating tatandaan. Salamat na lamang at ang ating Diyos ay napaka-generous pa rin, kahit na ang dami nating minsan mga demands na hindi na ayon sa kanyang kalooban, salamat na lamang ang ating Diyos ay wise na ang ibinibigay niya lamang sa atin or ang sinasagot niya lamang is yung nakabubuti para sa atin, So, lagi po tayo magtiwala sa ating Panginoon, magtiwala tayo sa kanyang mga decisions, magtiwala tayo sa kanyang mga kasagutan, at nawa ay masabi natin itong sa Psalms 31:14. Sabi po dito, "But I trust in you, Lord. I say, you are my God." So, magtiwala po tayo sa mga kasagutan ng ating Panginoon. Magtiwala po tayo na siya ay mabuting Diyos, manampalataya tayo na yung mga ginagawa ng Diyos or sinasagot ng Diyos sa ating buhay, wait man yan or outright no, ay yun po yung makabubuti at yun po yung best na sagot ng Panginoon. So, ayun, maraming salamat mga kapatid, at nawa ngayon malinaw na sa atin what kind of Savior is He. So, He's our provider of eternal life. He is good and wise. He loves us, He forgives us, and He never leaves us and always comforts us. So, ayun, tayo po manalangin. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for rebuking us, Panginoon, through your words, Panginoon, sa mga pag-uugali namin, Lord, na minsan ay puro po kami puro hingi, at parang nais namin, Panginoon, ikaw lagi ang susunod sa kagustuhan namin, bibigay mo lahat ng kapritsyo namin. Salamat, Panginoon, because you are wise and good God, na binibigay niyo lamang po sa amin, Panginoon, is yung alam niyong makakabuti. At nawa, Panginoon, ang aming mga panalangin ay ituwid niyo po, Panginoon, by the power of the Holy Spirit. Kayo po magturo sa amin ng mga dapat po namin ipanalangin, mga dapat namin hingiin sa inyo. At kung may mga mahihingi man kami, Panginoon, na hindi naayon sa inyong kalooban, your will be done, Panginoon, not my will, but your will be done. Dahil alam po namin, Panginoon, na ang inyong kalooban, Panginoon, ang laging kalooban niyo sa amin, Panginoon, ay mabuti, at ayaw niyo kami ay mapasama. Salamat, Panginoon, for this reminder na magtiwala kami, Panginoon, sa inyo. Magtiwala kami sa inyong mga decisions at sa inyong kasagutan sa aming mga prayer. Purihin ka, O Lord, at maging sa maghapon na ito, patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyong lahat. Kayo po ang mag-ingat sa bawat isa, kayo po ang magpala sa bawat isa, at sa lahat po ng makakasalamuhan namin at mga nasa paligid namin. Purihin ka, O Lord. Muli, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po, maraming salamat po mga kapatid, and God bless you.